Lumalala ang tensyon ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia. At ang inaakala ni Donald Trump na mabilisan lamang po magkakaroon ng kapayapaan ang dalawang bansang ito dahil sinasabi po niyang kaibigan niya, si Putin, ay dahan-dahan pong naglalaho. At nagpaparinig na po ang presidente ng bansang Amerika na mukhang ilalaglag niya si Putin kung hindi mangyayari ang kanyang kagustuhan na maayos ang sigalot. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today nga po ay pag-uusapan po natin ang malaking nagaganap ngayon sa ating mundo. Ang sigalot ng dalawang bansa na patuloy pong humaharap sa isang digmaan, ang Russia at Ukraine, na pinag-aayos ngayon ng bansang Amerika. Subalit mga sangkay, nagiging negatibo ang mga nangyayari. Ano na nga ba ang susunod na hakbang? Posible nga bang mangialam na ang bansang Amerika at tugisin na rin po si Putin ni US President Donald Trump? Napakaraming problema ngayon ang kinakaharap ng ating mundo, mga sangkay. Kagaya na lamang po nitong climate change na patuloy pong nararanasan ng napakaraming mga bansa ang matinding pagbabago ng panahon. Maging sa Pilipinas, mga sangkay, dahan-dahan na naman po natin nararamdaman ngayon ang tumitinding init ng panahon. Ayon po sa report, mga sangkay, mas lalo daw pong magiging mas mainit pa ang panahon sa paparating na mga buwan, kung kaya't pinaghahanda na po ang mga Pilipino sa ating bansa sa posibilidad na magkaroon ng isang extreme heat wave. Habang ang ibang mga bansa naman, mga sangkay, ay nagkakaroon po ng mga kusang pagkasunog sa kanilang mga kagubatan. Nagkakaroon din po ng mga matitinding pagbaha, mga matitinding pagragasa ng bagyo. Isa na pong abnormal ang mayroon ngayon sa ating weather o sa ating klima. Nakapansin-pansin na po ito sa iba't ibang panig ng ating mundo. Subalit maliban dyan, mga sangkay, isa sa malaking problema ngayon ng ating mundo ay ang mga sigalot ng maraming mga bansa. Maging ang Pilipinas, mga sangkay, alam po natin yan na tayo ay humaharap sa isang malaking pagsubok laban po sa isang napakalaking bansa at napakayamang bansang China. Ang sigalot po natin sa West Philippine Sea ay isa sa pupwedeng maging pintuan ng isang malaking digmaang pandaigdigan. Nandun din po, mga sangkay, ang Taiwan na siyang pinanggigigilan na po ng China sapagkat gusto po nilang mabalik sa kanilang kontrol ang Taiwan na nais na pong humiwalay bilang isang bansa. Napakarami ngayong nangyayari sa ating mundo na hindi pagkakasundo-sundo ng maraming mga leader. Sa Middle East pa lamang po, mga sangkay, grabe na po ang nagaganap. Pinapatunayan lamang, mga sangkay, na ang nakasulat po sa banal na aklat, walang iba kundi ang Biblia, ay nagsasabi po ng totoo na sa huling mga araw ay magaganap nga po ang kaguluhan sa ating planeta. Napapansin po natin yan ngayon, mga sangkay, na patuloy na umuusbong ang iba't ibang klaseng kaguluhan sa ating mundo. At ang paglaganap ng kasamaan ay patuloy na nananalaytay. Hindi na po biro ngayon ang nangyayari sa ating panahon. Na bagamat nagiging advance ang teknolohiya sa ating mundo, nagiging modern ang lahat, subalit, mga sangkay, nakatuon naman ang atensyon ngayon ng maraming mga tao sa mga bagay na ito at hindi na po sa Diyos. Ngayon, isa sa mga binabantayan ng maraming leader sa buong mundo ay itong nagaganap pong sigalot ng Ukraine at Russia na kung hindi ito mapipigilan, mga sangkay, at magpapatuloy po ito, posible po itong umabot sa tinatawag na World War III. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang bansang Russia lang naman po ang may pinakamalakas na nuclear weapon sa buong mundo. Samantalang ang Amerika naman po ang may pinakamaraming nuclear sa buong mundo. Ito po ang kinakatakutan ng lahat, mga sangkay, ang pagputok ng tinatawag na all-out nuclear war sa ating planeta. Dahil kapag nangyari ito, mga sangkay, hindi po natin mai-imagine kung ano pong doomsday ang magaganap sa araw na pumutok ang digmaan ng nuclear.
Kung kaya't itong presidente ng bansang Amerika na ngayon ay muling nagbalik sa kanyang trono na si Donald Trump, nais po niyang mapahinto itong digmaan ng dalawang bansa, ang Russia at Ukraine. Bagamat kulang sa mga sundalo at kulang sa mga kagamitang pandigma ang Ukraine, pumapalag po ito sa Russia. Ayaw po nilang magpagipit kay Vladimir Putin. Ito namang si Putin, mga sangkay, sinisisi po ang mga naunang namuno sa bansang Amerika na siya daw pong dahilan kung bakit ang Ukraine ay nasa digmaan ngayon. Ilang taon na po ang nakalipas, mga sangkay, simula po nung pumutok ang digmaan ng dalawang bansang ito. At hanggang sa ngayon, mga sangkay, nagpapatuloy. Ilang libo na pong buhay ang nawala. At mapapansin po ninyo, mga sangkay, na napakaraming mga gusali sa Ukraine ang sira na. Nagmistulang mga ghost town ang buong paligid ng Ukraine dahil po sa digmaang ito. Ang dating masiglang pamayanan at dinarayo ng marami ay ngayon mistulang mga ghost town na animoy makikita mo lamang po ito sa mga movie. Ganyan po ang epekto ngayon ng sigalot ng dalawang bansang ito. Kung kaya't nung tumungtong si Donald Trump bilang presidente ng bansang Amerika, ito kaagad ang kanyang goal. Nais po niyang matigil na ang digmaan ng dalawang bansang ito. Gusto niyang maayos. Gumawa po siya ng hakbang at pinagmalaki niya na ang presidente ng bansang Russia ay kanyang kaibigan at mas mapapabilis po ang pagsasaayos sa dalawang bansang ito. Kamakailan lamang, mga sangkay, ay nagkaroon ng pag-uusap ang Ukraine President at si Donald Trump sa mismong White House. Subalit, mga sangkay, hindi po maganda ang nangyari. Imbes na maayos, mga sangkay, umabot pa po sa punto na nagkasigawan po ang presidente ng bansang Amerika at presidente ng Ukraine hanggang sa pinalayas na po ito sa White House. Sobrang kumpiyansa si Donald Trump na maaayos niya ang malaking problema ng Russia at Ukraine. Gumawa po siya ng mga aktibidad para po mapag-usapan, magkaroon ng bilateral talk, peace process para maayos na ang digmaang ito. Dahil kung hindi maaayos ito, mga sangkay, posibleng magkaroon ng mas malaki pang sigalot. Nakaraan lamang nag-supply ang bansang North Korea na pinamumunuan po ng dictator na si Kim Jong-un. Nag-supply po sila ng hindi lang armas, kundi maging ang kanilang mga sundalo. Nasa libu-libong mga sundalo mula po sa North Korea ang ipinadala at inilagay sila sa front line ng digmaan doon sa Kursk region. Ngunit sa kasamaang palad, mga sangkay, ang mga ito ay agad ding nabura sa front line dahil hindi po marurunong sa digmaan. At kung mapapansin po natin, nagkakaroon po ngayon ng mga alyansa na naman ang maraming mga bansa dahil sa digmaang ito. At kung hindi ito mapipigilan, mga sangkay, pwede po talagang maganap ang pagpapalipad ng sandamakmak o libu-libong mga nuklear ng mga superpower na bansa. At ito po ay katakot-takot kung mangyayari. Sa sobrang kumpiyansa ni Trump, sinabi po niya, mga sangkay, na mapapabilis ang pagsasaayos sa dalawang bansang ito at matatapos na ang digmaan. Ngunit nito lamang, mga sangkay, napabalita na itong si Donald Trump ay hindi na po natutuwa sa ginagawa ni Putin. Nangyari kasi, mga sangkay, ang pagkakaroon ng ceasefire ng dalawang bansa, ang Ukraine at Russia. Dahil nga po sa panawagan ni Donald Trump na magkaroon na ng pag-uusap hanggang sa matigil na ang digmaan. Ngunit bigla pong nainis na lang si Donald Trump nung malaman po niya, mga sangkay, na nung nagkaroon ng ceasefire ang dalawang bansang ito, patuloy pa rin sa pag-atake ang Russia. Kung kaya't, mga sangkay, sinabi po ni Donald Trump na siya ay hindi masaya sa ginagawa ngayon ni Putin. Hindi na siya natutuwa. Pababayaan na nga ba ng bansang Amerika ang dalawang bansang ito, o ang Amerika po mismo ay magiging all-out na sa pagtulong sa Ukraine laban po sa Russia? Kapag nangyari ito, mga sangkay, mas magiging malala ang sitwasyon na instead humantong sa kapayapaan, baka magbukas pa po ito sa panibagong pintuan ng digmaan na hahantong sa all-out nuclear war.
Sa mahabang panahon mga sangkay, ang bansang Amerika at Russia ay talagang magkalaban na, kung kaya't marami pong naging pangulo ng Amerika hindi po nagiging kasundo ng Russia. Ngunit sa pagkakataong ito, sinusubukan po ni Donald Trump na maayos ang lahat. Kinakaibigan ng gusto itong si Putin. Ngunit may mga analyst na nagsasabi na mukhang magiging malala ang lahat dahil kapag nagalit na si Donald Trump, baka magpadala na po ito ng mas marami pang sundalo para tulungan ng all-out ang Ukraine laban po sa Russia. Itong mga digmaang nagaganap ngayon mga sangkay sa ating mundo ay pinapatunayan lamang na ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Sinabi po yan mismo sa Book of Matthew na sa huling mga araw, bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon, magaganap po muna mga sangkay ang mga sigalot na mga bansa na hahantong sa digmaan at iba't ibang klaseng mga kalamidad. Nasa kasalukuyang panahon mga sangkay ay nagaganap ito ng sabay-sabay. Patunay lamang na ang banal na aklat ay makapangyarihan at nagsasabi po ng katotohanan patungkol po sa nangyayari ngayon sa ating mundo at sa magaganap sa hinaharap. Kung kaya tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy po natin ipagdasal ang ating mundo at pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat hindi po natin alam ang mga posibilidad na mga mangyayari. Tandaan po natin lahat ng ito ay katuparan lamang sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.